They say you are what you eat. So why do we feast on fast fixes, microwave moments, processed pleasures, and wonder why our spirits feel starved? See, the body craves fuel, but the soul, it craves truth. The Bible isn't just a book, it's a banquet. Every chapter, a course. Every verse, a vitamin. Every promise, a protein for the weary bones of faith. So, let your cravings be for Christ. Let your hunger be holy, because what you consume will consume you. So eat well, read deep, feast on God's word like your soul depends on it, because at the end of the day, it does. Okay, mapagpalang araw ng linggo po sa ating lahat. Yan. Welcome po sa ating 4 PM service. Binuksan po natin ang ating serye na You Are What You Eat. So, bakit ba you are what you eat? Ito po ay tungkol sa medical nutrition expert na sinasabi po nila na ang pagkain inyong ikinukonsumo ay direktang nakakaapekto sa kalusugan ng inyong sikmura. At ang kalusugan ng inyong sikmura ay isang pangunahing tagapagpahiwatig ng inyong pangkaratang pisikal na kalusugan. So, you are what you eat. So, kayo na po ang mag-distinguish. Tignan niyo yung katabi niyo. Alam mo kung anong kinakain yan. Kung yan ay katulad ng mukhang ampalaya, o ako pagka tinignan niyo, "Pastor, anong kinakain mo?" Parang mahilig ka sa lechon. And ito yung ibig sabihin po nung ating pong, serye ngayon. And in the same time, in our spiritual body. Sabi ko nga that the even sabi po ni Job, mas mahalaga pa ang salita ng Diyos kaysa sa kanyang pang-araw-araw na pagkain. In the same time, ang ating pong kaluluwa ay kailangan po natin ng presensya ng Diyos, ng salita ng Diyos, so that tayo po ay lumalago din sa ating pananampalataya. And our spiritual body, ito po natin makikita yon the way we intake His Word. Tama po ba? So, pwede makita natin physically, wow, ang laki ng muscle. Pero spiritually, ito po ay malnourished. It depends. Kumbaga parang when we realize today, pwede nating isipin, Lord, how many hours ba akong namamalagi sa iyong salita? O ano ba yung kalimitang ipinipid ko sa mind ko? 1 Peter 2:3, sabi po dito, like a newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tested that the Lord is good. Tayo daw po ay katulad ng isang bagong anak. Meron po tayong baby diyan, yung pogi-poging si Calix. Mana sa Ama, Ama sa langit. So kita ko kanina, inano ko yung kanyang binti. Sabi niya, inano niya yung kanyang daliri. Tapos gumagano siya, parang ayaw niya magpapaistorbo. Tapos nung pangalawang balik ko, nagdedede na ng ano, nung tawag dito, nung buttermilk niya dun. Hindi rin magpaistorbo. Tayo daw bilang Kristiyano, katulad daw po tayo ng bagong anak, na gano'n daw po tayo nagcre-craving sa salita ng Panginoong Diyos. And when we taste it, when we parang when kumbaga kung atin pong itong lilinangin, ime-meditate, i-experience, sabi daw po dun, yung atin daw pong paglago sa ating kaligtasan at mararanasan po natin na tunay na ang Diyos ay mabuti. So, pwede nating i-check yung ating sarili. Every time ba, in my 24 hours, ano ba ako, I am praising God? Or kung ano-ano na lang lumalabas sa sarili ko? Sabi nga, we are living in a
Tayo daw po ay namumuhay into the uncertain world. Na ang mundo po natin ay punong-puno ng kaingayan, punong-puno ng opinyon, at constant daw po ang pagbabago. Kung titignan natin ang mundo natin ngayon, totoo ba na maraming ingay ang ating naririnig? When we hear about contractor, yan yung mga salitang contractor, dati hindi ano yun, hindi uso yun, no? Pero parang every time makakarinig tayo nun bilang Kristiyano, bilang mananampalataya ng Panginoong Diyos, yes, nakakaramdam tayo ng sakit. Pero yung magalit at mang-impluwensya ng ibang tao sa iyong galit, dati naman hindi ka naman gano'n mag-ano, eh, 'no, kumbaga mag-isip. Tapos biglang naging businessman ka na rin bigla, 'no, because of iyong naririnig. Every time gigising ka ng umaga, pagtingin mo pa lang sa salamin, problema na. Sino dito may mga problema sa buhay niyo? Si pastor lang? Lahat po tayo kasi namumuhay tayo dito sa mundong ibabaw. There's a lot of opinion, a lot of religion. Anong pakikinggan ko? Ito bang relihiyon nito, ito bang relihiyon nito, o ito bang opinyon na 'to? Pagka may dumaang pusang itim bawal daw lumakad, bawal daw tumuloy, baka madisgrasya ka. The color of the day is red at ikaw ay suswertehin. There's a lot of opinion na puwede nating pakinggan. Changes is inevitable. Dito daw po sa mundo, ang tangi daw pong hindi nagbabago ay ang patuloy na pagbabago, 'di ba? Sino dito naabutan mo pa yung cellphone na dipihit, turut, tapos ring, ring, yun lang po ang ringtone, ring, ring. Ang TV po nun dati, yung may binubuksan pa, 'no, nakakita kayo ng TV ngayon parang tinatakloban pagkatapos ng manood tatakloban tapos dipihit. Ngayon kahit saan meron kang puwede kang manood dahil sa cellphone. Minsan nasa CR ka, andun ang ano, ang TV. There's a lot of changes happening. And sino dito pagka alam mo yung changes, nakakaano 'to, yung transition, medyo iritable. So the question, ano yung puwede nating panghawakan? Dun na po papasok ang salita ng Diyos. God's word is trustworthy. God's word have authority. God's word is reliable, and God's word is sufficient. God's word stand firm, and it is all truly we need. Ngayon po pag-uusapan po natin kung gaano po kahalaga ang salita ng Diyos. Na sa ating pong pamumuhay dito sa mundo, ang kanya pong salita ay sapat na. Sabihin mo, sapat na. Kasi we have all needs, tama ba? Sino dito gusto mo pansinin ka nung crush mo? Wala? Buti naman. Hindi, kasi we need emotional, yung emotion natin kailangan mapidyan. Physical, kailangan mapidyan yung physical natin. And the word of God is enough and sufficient to all of us. Bible, ang ibig sabihin daw po ng Bible, B as in basic, I instruction, B before, L living, E on earth. Basic instruction before living here on earth. Inaayahan ko po ang lahat na tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos at basahin po natin ang salita in Psalm 19 verse 7 to 8. The law of the Lord is perfect,
reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precept of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Let us pray. Dalangin namin, Panginoon, samahan mo kami sa pagbubulay-bulay ng iyong salita. Na ang iyong salita ay pwede naming panghawakan. Ang iyong salita ang magpupuno ng aming mga pangangailangan. Living here in a noisy world, we pray, God, as your sons and daughter, let your word be our standard in living here on earth. We allow you, God the Holy Spirit, to guide us, teach us as we hear your word. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, pwede na po tayo maupo. So, first point na meron po tayo, God's word is complete and sufficient. Ang salita po ng Diyos ay kompleto at sapat na. The Bible contains all the knowledge necessary for salvation. Ang Biblia po ay nagko-contain po ito ng pangangailangan po natin sa kaligtasan. Hebrew 4:12, sinasaad po dito, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas kaysa sa alinmang espadang magkabila ang taling. Tumatagos hanggang kaluluwa't espiritu, hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Ang salita daw po ng Diyos ay buhay at aktibo. Kaya niya pong i-penetrate yung spirit and soul. Even the bone marrow na tinatawag. Joints and marrow. At kayang alamin ang sinasaad ng ating mga iniisip. God's word reveal who we are and what we are not. Do you remember the first time you hear the word of God? Sino po dito natandaan mo nung unang napakinggan mo ang salita ng Diyos? John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Sa sobra-sobrang pag-ibig ng Panginoong Diyos. Sino dito naghanap ka ng pag-ibig? E dinemonstrate niya yung pag-ibig niya sa pagkamatay ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Na kung sinong mananampalataya sa Kanya ay magkakameron ng buhay na walang hanggan. John 14:6, sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. At kung makikita mo yung context nito, natatakot yung mga believer kasi si Jesus ay ipapako na sa cross. Pero sabi niya, huwag kayong matakot. Ako iaalis, i-prepare ako ang lugar para sa inyo. At alam niyo na ang daan patungo dito. But si Doubting Thomas, yung kasama niyang believer, disciple na all throughout, kasama niya. Parang tanong, ang pagsimba ba ang makakaligtas sa atin? Ang paggawa ng mabuti ba ang makakaligtas para sa atin? O ang pag-ari ba sa reliyon ang makakaligtas sa atin? Kaya sabi ni Doubting Thomas, Jesus, papaano po makakarating doon? It means it's not about the religion, it's not about our good works, but it's about what Jesus Christ did on the cross. The Word of God give us a realization of who we are and what we are not. Nung naintindihan natin itong salita, sabi Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran sa kasalanan ay
kamatayan. Sino po dito meron kang katabi na mukhang may kasalanan? At sigurado kang may kasalanan, pakitaas ang kamay. Even the Bible says also that lahat po tayo ay lumaglag sa kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. At kung tayo daw po'y makasalanan, tayo'y nararapat saan? Sa impyerno na tinatawag. But, dun sa word na yun, but, ngunit, sandali, wait, there's more. Kung makasalanan ka, maaari dapat nasa impyerno ka. Pero ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo. For all of us, di ba parang, dati ako po, hindi ako niniwala sa parang, ba't yung mga kapatid ko naglipatan sa born again? Ako, sagrado kandado po ako. Pagka sinabi mo nobina, do we plead our Father, do we plead? Luwas ka. Alam ko po yun kung paano yung magdubina, lahat po. But when the word struck onto me, it opened my mind that truly, I am a sinner and I need Savior. Sino po dito, you are glad you hear this message that penetrate our heart. Even yung bone marrow natin, then now we accept Christ as Lord and Savior of our life. We are all sinners and we need salvation. And when we hear the word of God, it open our mind to realize that we really need this Jesus who died on the cross. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Kahapon po, nagkameron po tayo ng baptism. Meron ba tayong video dyan ng baptism natin? Fancy dot white stick Yun, no? Around 20 new believer accept Christ as Lord Savior of their life. And now, yung personal relationship nila, they publicly proclaim in baptism. So dito you are natutuwa ka na may dinadala ang Panginoong Diyos na mga bagong mananampalataya. And I believe also some of us, akala natin yung galing natin, hindi po yung galing natin. Even the Bible says, sabi doon, before the foundation of the world, He chose us. Siya na po yung pumili sa atin kung bakit nandito tayo. And the same time, if we not use the word of God, kung sinabi mo lang, umatid ka sa victory at yayaman ka, hindi po yun na makakapagbigay sa atin ng salvation. But only the word of God can change our life and bring us to salvation. Tama po ba? In our movement, meron po tayo tinatawag na 1-to-1. And doon po sa 1-to-1, ina-explain po natin yung tinatawag po na salvation. Sino po dito na 1-to-1 ka na? Pakitaas po ang kamay. Yung na 1-2-3. Meron ba dito na 1-2-3? If you're not, yung we are willing po na gawin po yan. It's our process na ginagawa po dito. And that is the word of God na can teach us for the salvation and iba pa pong katuruan. The Bible contains all the knowledge necessary for salvation. Second, the Bible contains all the knowledge necessary for living a life and pleasing to God. Psalm 19 verse 7-8, ang kautusan ng Panginoon ay walang kamalian. Ito'y nagbibigay sa atin ng bagong kalakasan. Ang mga turo ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan at nagbibigay karunungan sa mga walang kaalaman. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay tama at sa puso'y nagbibigay kagalakan. Ang mga utos ng Panginoon
ay malinaw at nagbibigay liwanag sa kaisipan. The Word of God revive our soul. Ang salita po ng Diyos ay nagbibigay ng bagong kalakasan. Kung you hear, you are in the situation na you are dumadanas ka ng depression. Meron kang problema na hanggang ngayon ay hindi masosolusyonan. Tanong, ito ba'y pabagal ng paglago natin sa pananampalataya sa Panginoon? Ang enemy po, gagawin niya po ang lahat para tayo po ay mawala sa Diyos. Sabi po 2 Peter that the enemy is like a roaring lion always trying to devour us. Pagka tinanong ko kayo, nasan ang demonyo? Meron bang demonyo dito sa church natin? O sa labas? Ba't nakatingin kayo sa akin? Kasi sinasabi po yon. Ang enemy, when you accept Christ as Lord and Savior of your life, andyan po siya always, lagi siyang nandiyan, nag-iintay na ikaw magkamali at papasukan ka niya po. Even lies, even ibabalik niya yung past mistake na meron ka. But every time you read the Word of God, sabi daw po nun, it revive our soul. It bring back our passion to the Lord. It bring back yung relationship natin na naghahanap ka yung desire mo to have relationship with the Lord. It revive our soul. Even we facing challenges, uncertain, ito po yung kailangan natin mag-turn into the Word of God, seek guidance and wisdom, and trusting that it provides everything we need. In time po na ikaw ay nanghihina, kailangan po natin ang salita ng Diyos. Sino po dito nagbabasa kayo ng Bible? Pakitaas po ang kamay. Sige, palakpakan po natin yung mga nagbabasa ng Bible. Sino dito? Kung hindi man, may tinatawag po na audio Bible. Pwede niyong pakinggan po yun. Faith comes from hearing and hearing the Word of God. So ito po, best po ito. If you have anxiety, gusto mo ng peace, if meron kang insomnia, read the Word of God. Ako po, pagka hindi po ako makatulog, magbasa pa lang ako ng isang verse pa lang. Sino dito effective yun? Yung magka-quiet time ka. Di ba, sarap magbasa ng Bible, tapos mamaya literal makakatulog ka talaga. We need the Word of God. It revive our soul. Not only revive our soul, but the Word of God make us wise. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng karunungan, ng katalinuhan. Sino dito gusto mo maging matalino? Pakitaas ang kamay. Meron, yon. The Bible says also in Psalm 19 verse 7, the law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Even you are simple, kung hindi ka ganong katalino, pero ang Diyos, gagawin ka niyang matalino. We all want to live wisely and make good choices. But it's not easy to know what is right choice is. Hindi po natin minsan ma-distinguish kung ano ba yung tama. Parang ganito, Pastor, layunin ba ng Diyos na ako'y yumaman? Oo naman. Sabi sa Bible that if you meditate His word day and night, you will be prosperous and successful. Oh, so tama yung decision ko. Kasi may konti rin naman, Lord. Yung business ko, may konti rin, Lord. Drug Lord, magdra-drug Lord ako. Parang. Do you think it is the will of the Lord? It's a wise decision? The Word of God make us to be wise in every plan, in every decision that we made.
Tanong, in a relationship, yung mga campus, tama na ba na ngayon pa lang meron na kayong relationship? Depende sa word ni God. Pastor, nabasa ko, He choose me and I choose him too. Again, sinasabi po sa Bible na kung hindi pa tama ang panahon, 'wag mong buksan o 'wag mong i-awaken yung love. Eh, kung nag-aaral ka pa, eh, may ano, in every season, there's a timing in every season. May right timing si Lord. Eh, kung nag-aaral ka, ba't makikipag-relationship ka? Kasi bagay, relationship is not a sin. Tama naman, 'di ba? Kasi maraming campus, at least mapag-usapan na natin. Hindi po ako galit. I I I just, ano, as your tatay here, okey naman yung relationship. Pero this relationship, kung kaya mong yung relationship is become, holy and righteous in the eyes of God. Pero, in our times today, maraming early pregnant, 'di ba? Maraming agad nabubuntis. It may be ano, yung yung situation mo, it will ano, parang, divert. Instead na focus ka sa pag-aaral, you make time for ano. So, again, I believe also that yung wise decision natin, only we can find into the Word of God. God Word give us wisdom we need by showing us how to live in the way that pleases Him. So, ang salita ng Diyos ay patuloy na ipinapakita sa atin at binibigyan tayong katalinuhan kung paano tayo mamuhay na ito po ay nakalulugod sa ating Panginoong Diyos. Wisdom is not about having all the answers. Kung ikaw ay magiging wise, is that mean na alam mo ang lahat ng sagot. But it's about learning to obey God and trusting His direction. Ang tunay po na katalinuhan ay yung pagtitiwala at pagsunod sa Kanyang salita. Minsan may mga plano tayo. Sino po dito may mga plano kayo? Lahat tayo may mga plano. When we pray sometimes, sabi natin, "Lord, ibigay mo na yung panalangin ko. Nag-fasting na ako, lahat ginawa ko na. Nagbigay na rin ako ng itlog, hindi na dun sa ubando, dun sa kay pastor nagbigay na ako ng itlog." Pero hindi po yun. It's about asking the Lord, "What is your desire? What is your plan to me right now? Lord, in times of my ano, desperation, Lord, bilang iyong anak, ano ba, I will choose this or I will choose that. I will stay in this or I need to move on." Si Abraham po, tinawag the man of faith. Yung pagiging, yung pananampalataya na meron siya, meron po itong kaakibat na pagsunod. Second point natin, God's word is authoritative and trustworthy. Ang salita ng Diyos ay may otoridad at puwede po natin 'tong pagkatiwalaan. Sino po dito may mga paborito kang verses? Jeremiah 29:11, paborito 'yan. "For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, but to give you hope for the future." Philippians 1:6, "He who began a good works in you will bring it on to completion." Yung kay Stephen Curry ano yun, ha? Philippians 3:14, tama? 4:13, "I can do all things through Christ who strengthen me." So may mga paborito tayong verses. But these favorite verses na meron tayo, meron bang authority 'to sa atin? At nagtitiwala ba tayo?
2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Eh, paano pagka Lord, bago na ako nilalang. Pagbalik mo sa mundo, ito na naman. Inuman dito, bisyo dito. But truly, God's word have authority and pwede po natin itong pangkapitan. Before I become a Christian, alak, paborito ko po yan. Yung hulas, yung mahulasan ka, hindi po namin salitain yung hulas. But when I become a Christian, truly, that when you give your trust to Him, Lord, remove this addiction, this methamphetamine, this malunggay or yung marijuana. Truly now, I am set free in this addiction. Why? Because truly, His word have authority and trustworthy. Every time I stand here, hindi po ako karapat-dapat. Looking my background, looking my yung personality ko, sabi ko nga, hindi po ako, nung estudyante po ako, lagi ko pong statement, it's better to repeat than to report. Pag ang mga reporting na, hindi po ako magre-report. But truly, if anyone is in Christ, is a new creation. God changed you. And if you are a son and daughter of God, God called you to go and make disciple, to preach His word. That every word that na lumalabas sa atin is about praising and glorifying our Lord. Sino po dito mga magulang? Paano natin kinakausap yung ating mga anak? Every time sabi doon, do not exasperate your children. Parang wag mong sobra-sobrang pagalitan ang iyong anak. If you are a student, sino dito may nanay, may tatay ka, sabi doon, honor your parent. So the Bible teach us, reprove us, and tell us what to do. In 2 Timothy 3:16-17, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Ang salita po ng Diyos ay nagtuturo sa atin. Meron po itong kapangyarihan, nagsasaway, nagtutuwid, at nagsasanay ng matuwid na pamumuhay. Ang salita po ng Diyos ay pwede po niya tayong ituwid. Sa oras ng ating kadaliman, ang salita po ng Diyos ay magbibigay sa atin ng kaliwanagan. Sa oras po na tayo alipin ng kasalanan, ang salita ng Diyos ay magbibigay sa atin ng kalayaan. Sa oras that we are in the addiction, the Word of God can set us free. Why I speak this to all of us? Actually, nahihiya ako na sabihin sa inyo yun eh. Pero I just want to make a testimony that truly the Word of God is true. When the time I read the Bible in Corinthians, nung bago po ako naging Kristiyano, ang isipan ko po ay laging makamundo. Wala pong maganda, pangit, basta babae. But when I read the Word of God, truly it changed me. For being immoral, now living a pure and holy life to the Lord. God's Word can change us. How many of you believe that God's Word can change us? Andun ba yung tiwala natin doon sa authority ng salita ng Diyos? Sabi doon, ang kanyang salita ay buhay at aktibo. Every time we sit down, honestly,
yung sa ano, yung mga disciple noon, wala lang ibang dagdag na salita. When they habang sila yung nagpupulong, binabasa lang po nila yung ano, yung Pentateuch, yung 5, yung Word of God. Then after nun, tapos na po. Wala ng mga dagdag-dagdag na. And truly the Word of God change people. Yung bakit every time na tumatayo tayo, yun yung po yung pagpupulong noon. Now, siyempre medyo nabago ngayon, di ba? Kasi in verse 14, bago po itong verse 15, verse 16 and 17, ito po yung sinabi ni Pablo kay Timothy. But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from you whom you learned it, and how found childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Sa Tagalog, ngunit ikaw magpatuloy ka sa mga bagay na natutunan mo at pinanaligan, dahil alam ko kung kanino mo ito natutunan. Mula sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay nagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ito po ay sulat ni Pablo kay Timoteo. Na nung simula bata pa lang, binigyan na ng salita ng Diyos ng kanyang ng kanyang lola at lola, si Timoteo. Kaya sinasabi niya, magpatuloy ka sa iyong pananampalataya. Bakit? It is a warning. It is a warning na truly may danger. That even we are a Christian, andun yung point na tayo ay pwede natin i-disown yung pananampalataya na meron tayo. Kasi yung verse po nito, yung pagka binasa natin yung 2 Timothy 3 verse 1 to 5, inaano po dito na yung danger of the last days, describing people who will be self-centered. Na yung mga tao daw po, yung mga mananampalataya ay pwedeng maging self-centered, disobedient, ugly life, characteristics such as loving themselves, being proud, arrogant, abusive, and holding to form of godliness but denying its power. Yun daw po mga mananampalataya noon na alam din ang salita ng Diyos ay pupunta daw po sa point na magdi-disobey, magiging arrogant, magiging disobedient. There's a warning na pwede pala alam mo ang salita ng Diyos pero hindi mo ito ina-apply sa iyong buhay. So for all of us today, let's take this word na let us continue na ingatan natin ang salita ng Panginoong Diyos. Why? Because it is sufficient. It will give, ang salita ng Diyos ay sufficient na sa ating pamumuhay dito sa mundo. There's a power in the Word of God. Why? The Word of God is not only a story of someone lamang, but this is the story of God. Not only the story of God, but the Bible is come from God. Nagmula po ito sa Panginoong Diyos. Sabi po ito, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching. Ito daw po ay nagmula sa Panginoong Diyos. God used 40 men at siya po ang nagsalita dito para malathala po yung 66 book na meron po tayo ngayon. Hindi po ito sulat ng kung sino lamang.
but ito po ay sulat na nagmula sa ating Panginoong Diyos. The Bible is God's inspired word. The Holy Spirit inspired the text through participatory of human authors. The Bible is the ultimate authority inspired by God Himself. We can trust the teaching, promises, and commands and apply them to our lives with confidence. It provides everything we need to know God, understand His plan, and live a life that honors Him. Ang salita po ng Diyos ay nagpro-provide ng lahat ng ating pangangailangan upang makilala natin ang Panginoong Diyos. It is a love story that God wrote for all of us. Sino dito nakatanggap ka na ng love letter? Ayun, yung mga may edad, may love letter, ano? O sino dito naka-receive ka na ng chat galing sa iyong minamahal? Meron kang kilala sabi, "Bro, ito matagal ko nang iniingatan 'tong chat na 'to. Ito yung chat nung crush ko. Binasa ko." Alam mo yung message? "Who you?" Napatawa ka lang kayo. 'Di ba parang, if the message is coming for the person na sobrang importante sa'yo at sobrang importante ka sa kanya, tanong, yung mga may love letter, kasi hindi na uso ngayong love letter, ano? Tanong, yung mga may love letter, nakatago pa, no? 'Di ba? Sino nila yung mga oils na yun! Sabi natin, nakatago pa, tine-treasure mo. And minsan 'pag binasa mo 'to, bumabalik ba yung pag-ibigan niyo? Hihi. Ang salita po ng Diyos ay puwedeng i-download sa cellphone. Ang salita ng Diyos ay nandiyan lamang. You want to feel yung need mo, gusto mong mapunuan yung need mo? Let's read the Word of God. Namimiss ka na ng Panginoon. Kasi in John 1:1, sabi po dun, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." In John 1:14, sabi po dun, "And the Word become flesh." Ang salita ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. If you are a person na wala ka pang relasyon sa Panginoong Hesus, it is not accident that you are here. Gusto ng Panginoong Hesus na tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay at siya ang maghari sa buhay mo. Can we all stand up? Let us pray. Lord, thank you that truly your word is complete and sufficient. Ang iyong salita ay kompleto at sapat na. Hindi kailangan dagdagan, hindi kailangan bawasan. Kaya nitong tumayo ng solo sa pamamagitan ng kanyang otoridad. Lord, we pray, God, for today na maaari kami mananampalataya pero may mga bagay, Lord, na mga ina-apply kami like tradition or minsan yung mga disobedient namin. Maybe we hear the word of God, but after we hear the word of God, katulad lang ito ng isang hangin na dumadaan sa bawat isa sa amin. Pero dalangin namin that every time we hear your word, hindi lang po ito dadaan sa aming tenga, but ito'y magpe-penetrate sa aming mga puso at sa aming isipan na tunay na ang iyong salita ay may otoridad, na ang iyong salita ang aming kailangan. Your word can revive soul. Your word can make us wise. Your words like a fire.
Ang iyong salita ay katulad ng isang apoy na nagliliyak. Ang iyong salita ay katulad ng isang maso na kayang durugin ang mga idolo na meron kami, Panginoon. And today, as your sons and daughter, nandito kami, humihingi kami ng kapatawaran kung sometimes we neglect your word. If you are that person, or all of us here now, even me, we need to ask for forgiveness to the Lord. I believe God want us to take this moment to realize ano yung mga bagay na mga mali natin ginagawa into His eyes. And in your own words, just confess, Lord Jesus, sorry for all the things that I've done. Sorry kung yung bibig ko sometimes may lumalabas na hindi magaganda. Yung isipan ko, ganito rin mag-isip. Yung puso ko, may hatred. But I believe today, Lord, you want me to forgive, patawarin itong taong ito na nagkokos lagi ng galit sa akin. Lord, I believe today that also you are reminding me na hindi ko kailangan mag-alala sa kinabukasan, but let tomorrow worry about itself. That truly your plan is good. You have a better plan to all of us today, Lord. That's why, if sometimes we are misaligned into your word, these are prayer. Forgive us. Thank you, Lord, for forgiving us today. The Bible says, if anyone asks for forgiveness, God will change our heart as white as snow. Pinapalitan ng Panginoong Diyos ang puso mo ng isang katulad, ng isang asno, malinis at walang bahid na kasalanan. Lord, I pray, God, today also that we are like a newborn babies craving for your spiritual milk. Lord, bigyan mo kami ng puso na mag-desire. Even, Lord, yung responsibility to understand more your word. Na hindi po ito under compulsion lang or under ng need namin. But it's also a desire that we are willing, seeking to the person we love and the person who is willing to die for us. You said to your word that the word become flesh, and it's you, Jesus. You are all that we need. And also make this time for those person na hindi mo pa tinatanggap si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. And you heard the message that His word is enough to give us knowledge for salvation, ating kaligtasan. Kung gusto mo siyang tagabin bilang Panginoon tagapagligtas at magkameron ng relasyon sa Kanya, if you're that person, can you raise your hand? And I want to pray for you. Yes, yes, yes. Even naiiyak kita sa ngayong kamay, God is waiting to you. That if you truly understand the Word of God, that you need to accept Him as your Lord and Savior, God's waiting for you. If you're that person, can you follow my prayer? Thank you, Jesus, for dying on the cross. I accept you as my Lord and Savior of my life. We believe that you died on the cross, and after 3 days, you rose again, proving that you are the Son of God. Lord, thank you for the salvation. That truly, because you love the world, you send your Son, Jesus,
So whoever believes in him shall not perish but have eternal life. If you're that person, I just want also to pray for you. Lord, thank you. I pray that this prayer of salvation that they have will grow more and more. Give them a people who will help them to grow their faith in Jesus. That truly Jesus is all they need. Jesus is enough. Bless his people in Jesus' name. And Lord, also, as a whole congregation, we want to confess that your word have authority and trustworthy. Your word is sufficient. I pray, God, that we will continually to desire having a responsibility to make every moment, to have an effort to read your word. Mm. You said in your word also that the word become flesh. And it's you, Jesus. That's why it's you, Jesus, all that we need. Can we sing this song to the Lord?